Can someone read for us? Could you read? Did you collect that? Please read the questions. My eyes are failing me. Please read for us. Okay, the entire English reading. Okay, panigado kayo. Ano ang difference ng denomination o ng end-time churches sa home ministry in terms of social gospel? Alam mo, lahat ng mga iglesia, alam nila yung social gospel. Pero, para hindi ka bumagsak talaga sa social, kasi kahit sabihin mo, social sila. Kailangan alam mo paano maging berean. Ibig sabihin, pinaglalak ng salita. Yung tunay na nagsisi, yung tunay na tumanggap kay Kristo, yung tunay na born again, ang tunay na iglesia, ang tunay na ministro, ang tunay na ministeryo, ay kaya maging berean. Gusto niya maging berean. Yan yung difference para hindi ka maging social. Mamaya, ay, okay. Yan po. Yan ang kaibahan sa social. Tignan niyo mamaya, kung walang tutulong ng ministro, kung walang entertain. Marami ng bisita, sana kanya-kanyang huwag kayo kwento, tapos alis na lang bigla. Mag-entertain kayo ng bisita, mag-share kayo. Nandiyan si Sister Kiling, no? Entertain nyo. Yan yung iba pang kapatiran, no? Mga magulang, set up nyo. Kung walang magulang, paamin kayo sa gusto mo, siguro, kaya nyo, hindi na suspend yung meeting, sa dalilang meeting. Tumulong tayo, anniversary ngayon di ba? Dapat parang camp meeting, magawa niyo yan. Yung pinakamataas na antas na pagsampas. Hindi yung pakikinig lang. Kaya niyo pag-usapan ng Acts chapter 2, verse 42. Masaklat, no? Kahit tayo pwede may social gospel. May hukom na dito, Kaya binibira na ako, yung mga tinutunan ko, yung lumalabas ko, hindi naman din. Oo. So, nabalungkot kayo kung nagkaroon ng social gospel dito. Kahit may kayong oras na subukan yung makapag-share. Gawin niyo itong lugar na to, banal. Hindi dahil habol natin lugar, habol natin. Set up. Kung hindi nyo natutunan mag-set up dito, hindi paglabas, wala rin. Lalong wala. Mas mahirap nga sa labas Sa labas, tanggapin natin. Meron tayong oras na tamatin na yung oras natin. Pero dito, may ilang oras. Bigay nyo sa salita. Hindi dahil ito yung patakaran ko, patakaran tao. Ito yung inutos ng Bible. Pinagawa to ng Diyos. At bawat isa na nakakalam at mag-minister kayo sa isa-isa. Sharing. Ang daming paksa, may patayang hukom message. Yung hukom sa dami na nang dapat turuan, wala na masyadong klase Sunday. Ito ang pagkakataon. So, mga elders, mga ministers, tulad dati, hati-hati muna kayo. Anniversary naman yun. Hati-hati muna kayo na pagkatapos ng pabasa sa group, makipagkilala na. Huwag niyo kumpul-kumpul niyang people, hati-hatiin niyo sila. Doon sa bisita, makipag-sharing. Sabihan niyo, overseer. Ano yung overseer? Hindi iiwanan. Gusto mo mag-remind sa isang magulang. Pag gusto mo mag-train ng anak, huwag mo bigla utusan na, sige, gawin mo yan. Samahan mo ang anak mo. Anak, mag-interview ka. Pero sasamahan ka. Titignan ko na habang ginagawa niya. Very relax na kayo, parang mag-short iiwanan mo. Siyempre, hindi niya magawa. Kaya nagsa-celebrate ng kabila, talagang hindi magawa kung Pilipin. Okay, ano ba yung mga question? Pakibasa, Arthur. Kung tao po ba ay nakikipagpalitan ng kaalaman sa ibang mananampalataya, ibig sabihin po ba na iyon ay kumakain na tayo at nakikinig ng meat and juices? Ganito yun. Sulat niyo to, maganda describe ito. Ang pagkain, pinatunayan. Yung sharing, kumakain ka rin. Sinabi ni Kristo yan. Record niya na lang. Ang pagkain ni Kristo, sharing. Alam mo sa sharing, pwede ka may natuto sa tao. Pwede ka rin, biglang darating ang ano yung tingnan ng Diyos sa'yo, ano yung sasabihin.
Paano ka si Kristo? Ganyan din tayo. Pag nag-share ka, dadagdagan niya ng pahayag yung sinishare mo. Di ba, ikaw marunong sa pera, pag ikaw'y nagbigay, dadagdagan ka pa. Diyos. Ganyan din sa Word of God. Same principle. Pag ikaw'y nagbahagi, bibigyan ka kalala ng Diyos. Kaya, huwag kayong matakot kung bata, nagkakamali sa report. Okay lang. Pwede may correct later on. Pero, basta mag-enjoy siya pag-usapan ng Word of God, dadagdagan ng Diyos yan. So, ang pagkain mo, hindi ka lang natuto sa kabila. Kung meron kang pinokorek ng mali, natututo ka rin. Pwede may tama siya, pwede may tama ka, pero dadagdagan ka ng Diyos. Amen. Okay, Brother. Brother Enrich, explain Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Kung ikaw ay may kapamahalaan sa iyong pamilya, gamitin mo ang kapamahalaan na yan. Gamitin mo! Kasi hindi yung ginagamit eh. Yung traditional na kinagis na natin. Ikwento ko sa iyo isang kapatid na nasa Pagraya. Karabis. Pag minalang-galang siya ng anak niya, talbo. Lipat, sabi sa akin. Ilan ba? Matanda na siya. Ang kapatid na siya, nasa probinsya. Pastor. Ngayon, nung naging Christian na raw siya, hindi na siya nananakit. Pero dati mag-aalang yung anak niya sa kanya sa takot, kahit kung believer siya. Nung naging Christian siya, siya na ngayon ang nilalapastangan ng anak niya. Kasi ang amo-amo niya. Kasi lumaki puro ng anak. Karkada na, sinisigaw-sigawan na siya, hingi lang pera, ganyan. Nung kausap ko, sabi ko kay Brad Pitt, mali yun, tama yung ginawa mo dati. Akala mo pagiging Kristyano maamo, hindi mo anak yung maamo ka. Pero sarili mong anak, kailangan magpatupad ka ng disiplina. Ang alam lang kasi na responsibilidad ng magulang, material na pangangailangan. Hindi. Ang unang-unang mong responsibilidad is spiritual. Spiritual. So, pansin mo, pagpapalain niyo ng spiritual. Eh sa material, pinagpapala rin, kaso tumitigas na yung puso ng anak. Hindi yan nahandog sa Diyos, yung bata sa kaaway. Okay, next. Brother, pakibasa ulit yung tanong kanina. Yung tanong kanina. Explain Joshua 24:15. Okay, kulang yung sagot ko. Ganito, gamitin mo yung kapamahalaan mo na yung sambahayan mo ay maglilingkod sa Diyos. Bilang anak, wala pa silang kalayaan, gawin yung gusto nila. Yan yung maling na itanin natin eh. Hindi na pwede saklawan ang kalooban ng anak. Ganito, hindi nyo masasaklawan ang paniniwala. Pero yung physical nila, pwede nyo saklawan. Right. Maling naman yun, physical, hindi nyo masaklawan. Kung may utang kayo sa anak ninyo, dahil hindi nyo i-train hanggang tumanda na, kailangan bayaran pa rin yung utang nyo kung kaya nyo. Kunwari, 20 years, na kompletong training, pwede nyo nabitawan. Pinagsimula lang kayo, 15 years old siya. Tuloy nyo pa rin yung 20 years, huwag nyo bibitawan agad. Iba nga, matanda na, makasama sa magulang. So, ganyan dapat ang puso nyo na, ganyan ang pagmamahal. Okay? So, yan ang, as for me and my house, sarili ko, career, pamilya ko, PTA, and we will serve the Lord. Okay. Next. Efeso 6, verse 1-2. Young people at usher nyo, tusan nyo yung people mag-usher. Meron na. Okay, ulit, brother. Ano po ang malalim na unawa sa Efeso chapter 6, verse 1-2? Yung para sa kanal. Tungtong ba yun sa, yung Efeso 6, pag magulang yan. Verse 4 yung alam ko na eh. Mga anak, sumunod sa inyong mga magulang sa Panginoon, pagkat ito ang tama. Honor thy father and mother. Alam niyo ba nakasulat sa Ten Commandments? Mahaba ang buhay mo pag in-honor mo yung father and mother mo. Hindi lang yan dahil hindi ka mag-drugs, mag-criminal, mag-drink ka. In the Lord,
Di ba nakasulat? In the Lord? Atong sa ilang Diyos. Kasi, kahabang buhay mo, may eternal life ka. So, hindi lang yan dahil hindi ka na criminal. Kasi, you will live forever with Christ. Hindi mo yung tinanong mo. Having eternal life. Ang tagos ko na yung ito, verse 3, habang buhay. That it may be well with thee, thou mayest live long on the earth. Yung live long, hindi lang physical, glorified body yan. Verse 4. Kayo mga magulang, huwag yung imungkahi ang inyong anak sa kagalitan. Ito, madalas sabihin ng iba. Pag pinalo mo ang anak mo, imungkahi mo sa galit. Narinig niya, sino nakarinig niya? Sino nakaisip niya taas kamay? Tanungin ko kayo, alin yung totoong nagmungkahi sa galit? Yung pinabayaan mo yung anak mo, o yung tinetrain mo yung anak mo? Ang tinutukoy na mungkahi sa galit, pwede ang pangalo dahil pinabayaan walang training. Walang training. Sabi natin, walang training. Walang training. Lahat sabay-sabay, walang training. Walang training. Ang mangyayari sa anak nyo, whether may palo o wala, minungkahi mo na sa galit. Paano mungkahi? By the time na gusto mo i-correct, mas matapang pa siya sa'yo. Sino nakakita na bata, mas matapang sa magulang? Taas kamay. Nakakita talaga. Di ba nabubuhay ko sa pagkakas? Ako nga rin, miss. sa isolated place. Dami. Okay. Kung nakakita na kayo ng gano'n, yun ang katuparan dahil walang, tingnan nyo, sabihin natin, nurture. Nurture. But bring them up in the nurture. Ulitin natin, nurture. Nurture. Ang nurture, compulsory yan. Sabihin na niya. Yung admonition, sabihin natin, admonition. Yan ay yung kinikwento ko kanina ng isang kapatid na hinaamo-amo pakiusap. Yan, pwede kayo i-vegan sharing. Ang kakambal ng admonition, hindi ka mag-anak ng admonition na sa demonyo, bungangera, nagtatala. Ay, isa paluin ko yung anak ko, bungangahin ko na lang siya. Ay, minumungkahin mo talaga yung anak mo. Ayaw ko nga paluin, pero pinamungkahin mo sa kagalitan ng anak mo. Imbis na bungangahin mo yung anak mo, kumuha ka na ng patak. Isang salita, ayaw makinig-pitik. Ayaw papitik ko. Sikwat. Alam mo, konti lang yan, nakasunod sa Bible. Kung gagawin mo ganyan, makakaligtas sa kaluluwa niya. Kung tuloy-tuloy ang training mo. Balik na sa admonition. Sa admonition, wala ka nang pinapagawa. Kakwentuhan mo yung anak mo. Sinong magulang kakwentuhan ng anak? Taas kamay. Kung konti na naman. Lumino na kayo, paawan mo kayo sa ating iglesia. Mga anak, sinong nakalanas kakwentuhan yung magulang niya? Kahit wordly, sige na, kahit wordly. Ayaw pa magtaas sa kamay. Kahit wordly. Okay. Makinig kayo Maganda kakwentuhan niyo yung magulang niyo sa spiritual. Mga magulang, maganda kakwentuhan niyo yung anak niyo sa spiritual. Pag kakwentuhan niyo sila, nag-share kayo lumalalim, yan, natupad niyo kalahati. Kalahati. Ayan na ang gusto niyo. Kalahati pa lang ng training. Yung kabila kailangan merong assert. Merong isang pastor sa Ifugao na ngayon nasa Nueva Vizcaya niya. Ayaw ko na sana siya ngayon. Basta isa sa mga 3 studios din ang tawag siya. 3 studios. Kausap ko siya. May anak siyang sorry. Sabi niya, ginawa ko na lahat. Pinalo ko na siya. Pinaibigan ko na siya. Ibig sabihin, ibang pagkakataon, parang wala siyang training. Ito yung kailangan sabihin natin, offensive. Offensive. Kailangan natin may training. Ibig sabihin ng offensive, may training yan. Ang nangyari kasi, yung anak niya, na barkada o inom, nagbibisyo, saan natutunan? Siyempre sa barkada. Kasi bakante yung oras. Dadaan niya sa palo, dadaan niya sa kaibigan. Walang mangyaring maganda. Kasi nabakante ang anak. Okay, next, Berger. Ang angel, nilikha na may perfect will of God, pero ba't nagkaroon ng fallen angel?
Kasi sa perfect will, masasala yung Ganun din siya iba. free will niya magagamit sa tama o sa mali. Meron sa inyo, o siguro sa labas, o sa buong mundo, yung tao, sinasala ng Diyos, kusa. Sino yung kusang maglilingkod sa Kanya? Okay? Ngayon, pag mayroong kusa, di nasala na ng Diyos. I-differentiate ko sa pamilya. Bakit yung anak mo ayaw mo, pinipilit mo, hindi mo kusa? Actually, hindi na natin pinipilit sa paniniwala eh. So, unawain nyo ha, pag yung anak niya mag-report, inutusan, kakwentuhan niya yung anak niya, pwede nga believer pa yan. Pwede, hindi siya naniniwala sa aral mo. Huwag mo, hindi ka mga Muslim na pinipilit, i-brainwash sa paniniwala. Ang binakuran mo lang siya sa barkada, na walang barkada working, kasharing mo lang siya, pero pag hindi siya naniniwala, okay lang. Pero kailangan sumunod sa report. Kailangan kaibahan. Sa iba kasi, ayaw nilang pilitin ng paniniwala, pero nadamay pati ang buhay, pati ang training. Yung mga ibang Christian, minsan, hindi na nababanggit to, no? Minsan, mahigpit din sila. Kung alin abot nila, ayaw na lumabas ng basta-basta, ganyan. Meron din pala eh. Pero hindi palang higpit sa iba eh. Eh di, in-offensive mo na. Huwag na yung defensive. Okay, next. Brother Francis, sabi ng ibang mananampalataya kasama natin sa mensahe, kailangan daw daanan natin ang first, second pool kasi ngayon nasa third pool na agad. Even Brother Branham na daanan niya bago siya nakarating. Kailangan pa ng healing. Sabi ni Pastor Kasi kailangan pa daw natin ng first, tsaka second pool ba? Kasi nag-third pool nga tayo Di ngayon. ba tama? Ganito, makinig kayo. Ang first, second pool, huwag kayo masasaktan. Katututok na. Para yan sa mga unbeliever. May third pool ka. Yung first and second pool nasa loob. Nakasulat din sa Bible, these signs are for those Kasi who do not believe. kailangan mo na i-express yung first pool. Kaya may speak in tongues. Third pool. Para yung mga unbeliever, maniwala, pero kung believer ka na. Kung believer ka na, then direct na sa Word of God. Ang third pool, sabihin ko sa'yo, preaching of the Word. Ano? Hindi man natutupad ang first pool, second pool? Natutupad! Amen! Sino dito pinagaling ng Diyos? Hallelujah! Sino dito nakaramdam ng presensya ng Diyos? Amen! Sino dito nagkaroon ng word of knowledge? Amen! Ang word of knowledge, hindi mo kailangan parang spectacular. Nalalaman ng in advance. Nakakaroon natin kayo. We're not talking of topics, we're talking of sitwasyon. Natutupad yun. Kailangan ba kang sikat na sikat? Narang 5 pools nila. Tapos, yung kapote. Ito yung kapote na ako. Bilang pastor sa Ganyan sa Diyos. Kayo bumagsak. Hindi na yun. Natutupad yun. Kaso nandito na tayo, nagpipista na tayo dapat sa word. Amen! Tanong po ni Sister Jaya, ano ang ibig sabihin ng meet and due season sa Matthew 24:45? Ibig sabihin, Sister Daya, nakakain ka na ng patis. Hindi ka pa nakakain ng patis. Nakakain ka na. Kala ko, hindi pa nakakain. Okay. Ganun din sa Word of God. Naniniwala ba kayo may panis na mensahe? Amen! Yung pag-ibig ka pero yan, yung word mo mapapanis. Well, Corinthians 13, you have all knowledge, pero wala kang love. Tumigil ka na sa pagkabere. Then, yung all knowledge mo, real time lang yan. Then, pagdating ng panahon, you will lack knowledge. So, mapapanis na yung meron ka. Ngayon, fresh, sa susunod na araw, may tumapanghinan. Sa pangatlong araw, may lamaw na. Pang-apat na araw, may ulod na. Pang-limang araw, lupa na. Okay. Kain. Ano po ni Brother Rod? Meron po ba na nakalagay sa Bible na nakakamatay ang palo? Nakalagay sa Bible, hindi mamamatay sa palo. Maliligtas. At sa mga sister Ann, pag pinalo mo siya, hindi siya mamamatay, maliligtas mo ang kaluluwa niya sa impyerno. Unawain niya yan. Bakit yung palo nakaligtas? Direkta ba? Kailangan mo revelation. Training. Ginamit yung pamalo para matupad ang training sa pamilya. Yung mga hindi pa nakakauna sa training, mamaya magtanong kayo ha. Puntahan niyo yung mga bisita, ipaliwanag sa ano ba yung mga training na yan?
O dito, Wednesday, Friday, meron dito klase para sa training. O. So, asan na dito yung pamalo? O, hindi siya nag-devotional time sa class bench. Hindi pa memoryado. Nasa 15 yan. 23, 22, nasa 13 din. Okay. Anyway, tuloy tayo. Brother Jerome. Tanong po ni Brother Dennis. Brother Francis, ang nurture na sa Pilitan, hindi na nurture sa bata, kundi torture. Torture na yan para sa bata. Kasi may sariling pagpili. May sariling pag-pili. Pili. Ikakwento ko sa inyo ng torture na walang palo. Okay po, Brother. Ang nurture na walang palo, simula baby, hindi nyo nilaro ang baby. Kinausap niya lang maayos ang baby. Hindi nyo na kailangan paluin. Masulurin niya. Iiyak lang yan for emergency communication. Ang nurture na walang palo, simula baby, hanggang matanda na, wala baby hanggang matanda na, tutok ang training. Hindi mo pinalaro, pina-wordly, pinahalubilo, in-homeschool mo siya. Technically, 1-year-old, 2-year-old, pwede na i-homeschool. Pag homeschool yung training, tinuturuan na yung bata magbasa, salita, magsulat. Kung ginawa niya, hindi na mapapalo ang bata. So, saan nagagaling ang torture ng bata? Nanggagaling doon sa mungkahi sa galit, yung pinabayaan. Ngayon, bakit nagmumukhang torture? Kasi pinabayaan, hahabol ka. Pag humahabol ka, may palo sa umpisa. Bakit nagkaroon palo? Ikaw yung ikaw. Ngayon, kung hindi mo tupad yung palo, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na sa impyerno yan. Maliban, grasya ng Diyos, by His mercy, bugbugin siya ng ibang paraan. Hindi ikaw nagbugbugin siya, bubugbog. Para matawag siya pabalik. Katulad kay Barbanam, sa impyerno, kaya natakot, nagsisi, humingin tawag. Nag-commit. Okay, ang tunay na nurture, kung nag-umpisa ka sa umpisa, walang palo yan. Kaya lang may palo, may napabayaan ka na. Merong pinapabayaan mo na. Yung wala sa lugar. Next. Yung wala sa lugar, meron. Bigay mo naman sa ito. Tanong po ni Sister Irish. Ano po ang pagkakaiba ng assert sa authority completely? Ang authority, yung kapangyarihan bigay ng Diyos sa'yo. Yung assert, gamitin mo. Gamitin mo. Hindi kasi ginagamit. Meron kayong kapangyarihan, hindi nyo ginagamit. Alam mo, bigay ng Diyos yan. Pero sinasaulo-ulang may binigay ng Diyos. Kasi, dinaya kayo ng sanlibutan, kailangan pipiliin, laruin. Alam mo yung tinekengkoy niya yung baby, nilalaro niya yung baby, nakakakurap din sa bata, nakakakurap sa bata. Kaya nahirapan ka, ayaw na ka na sundin. At iyakin na, kung hindi mo laging hinihele, parang prinsipyo prinsesa, lagi nang iiyak. Pero yung mga dinamos lang sa salita, hindi na kailangan maghirap ka eh. Okay, iba naman magbasa. Tanong po ni Sister Jata, may nakalagay po ba na bawal magpagubit ng buhok? Yung babae, nakasulat. Okay, ipag na. Wala na, gusto na. Okay, wala nang ibang may tanong, palakpakan natin pa noon. Mamaya break time, huwag nyo kakalimutan. Nakamahilinang mga elders, mga ministers, mga magulang, huwag nyo kakalimutan yung mahihina. Isend up nyo rin sila. Yung mahina, yung sobrang hina, yung bagong dating lang, matagal ng panahon. Siguro po rin yung bisita rin. Entertain nyo sila, pasyalin yan. Ngayon, yung ibang yung people na dapat nyo alam na, bantayan nyo, samahan nyo, maging graduate sila.